Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 39. Ang pintong umaakit. Tahimik ang pasilyo. Masyadong tahimik. Huminga ng dahan si Lucas, nakadikit ang likod sa malamig na pader. Ramdam niya ang bahagyang pag-uga ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, parang may gumagalaw sa loob ng mga pader. Isang ilaw sa itaas ang kumurap. Minsan, 2 beses, humigpit ang hawak ni Lucas sa maliit na patalim sa bulsa niya, hindi para umatake, kundi para sa huling depensa kung sakali. Wala siyang baril. Wala siyang backup, tanging katawan at isip lang ang dala niya. May pinto sa harap niya. May isa pa sa kanan. Sa kaliwa, makitid na lagusan na halos kasya lang ang isang tao. Hindi ito basta pasilyo, bulong niya sa sarili. Isa itong palaisipan. Umusad siya ng isang hakbang. Biglang may click sa ilalim ng kanyang paa. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang inangat ang paa. Hindi siya gumalaw. Pinakiramdaman niya ang hangin, ang pader, ang sahig. Parang may nakatagong hininga ang lugar, naghihintay lang na magkamali siya. Sa di kalayuan, may marahang tunog, parang pintong bumukas at agad ding nagsara. Napakunot ang noo ni Lucas. Althea, hindi siya sumigaw. Hindi siya sigurado kung totoo ang narinig niya o isa lang itong bitag ng dilim para akitin siya. Huminga siya ng malalim. Isang hakbang. Isang maling galaw, tapos na. Dahan-dahan siyang umusad muli, pinipili ang daan sa pagitan ng mga pintong parang nag-aanyaya, ngunit maaaring magdala sa kanya sa mas malalim na bitag. Tahimik ang silid, pero ang katahimikan na yon ay hindi payapa, parang may nagmamasid sa bawat hinga niya. Nakaupo si Althea sa malamig na sahig, yakap ang sarili. Masikip ang pulso niya sa tali, ngunit mas masikip ang pakiramdam sa dibdib niya. Ilang oras na ba siyang naroon? Hindi niya na alam. Nawawala na ang pakiramdam ng oras. May marahang tunog sa labas ng pinto. Isang click. Parang may binuksan, tapos isinara agad. Napatingin siya sa direksyon ng tunog. Hindi siya sigurado kung may tao sa labas o kung bahagi lang iyon ng gusaling parang buhay sa sarili nitong paraan. Lucas. Mahina lang ang boses niya, halos bulong. Hindi niya alam kung maririnig siya. Pero sa tuwing naiisip niya ang pangalan ni Lucas, may kakaibang lakas na sumisiksik sa kanya, parang hindi siya ganap na nag-iisa. Tumayo siya ng dahan-dahan at inilapit ang tenga sa pinto. Wala siyang marinig na yabag ng paa. Pero ramdam niya ang kakaibang presensya, parang may gumagalaw sa pagitan ng mga pasilyo, papalapit o palayo. Napapikit siya. Kung nandyan ka man, mag-ingat ka, bulong niya sa dilim. Biglang may tunog ulit sa malayo, mas malinaw ngayon. Parang pinto na bumukas, mas mabigat, mas matagal. Nanlaki ang mata ni Althea. Hindi niya alam kung iyon ba ang tunog ng paglapit o ng paglayo ni Lucas. Tahimik sa silid control, puro ilaw ng mga monitor ang tanging liwanag sa mukha ni Severo. Sa mga screen, makikita ang mga pasilyong gumagalaw. May mga pader na dahan-daang umaatras, may mga pinto na biglang lumilitaw. Parang isang buhay na miis na sumusunod sa kanyang mga utos. Hindi siya nagsasalita, isang pindot lang sa panel, at nagbago ang ruta sa kanan. Isa pang pindot, nagsara ang pintong dinadaanan ni Lucas ilang segundo matapos nitong lumampas. Magaling, bulong niya sa sarili. Hindi ka basta-basta sumusuko. May isang screen na nag-zoom in sa mukha ni Lucas, pagod, may bahid ng dugo sa labi, pero malinaw ang determinasyon sa mga mata. Sandaling napatigil ang daliri ni Severo sa ibabaw ng control panel. Parang may pamilyar sa galaw ng binata, sa paraan nitong magbasa ng espasyo, sa paghinga bago kumilos. Ngunit agad niyang ibinalik ang lamig sa mukha. Isang marahang utos ang ibinigay niya sa intercom. Iayos ang ruta. Ilayo siya sa kulungan ng bihag. Nagbago ang mga linya sa mapa.
May bagong daan na biglang nagbukas, mas maikli, mas diretso. Isang daang mukhang pag-asa, pero may kapalit. Napangiti si Severo ng bahagya. Hindi lahat ng bukas na pinto ay ligtas, wika niya. At hindi lahat ng maling daan ay walang saysay. Sa likod ng kanyang mga mata, parang may lihim na pagsubok, hindi lang kung makakaalis si Lucas sa bitag, kundi kung hanggang saan nito kayang magtiwala sa sariling desisyon. Umusad ang sahig. Hindi bigla, dahan-dahan muna, halos hindi mapapansin. Parang humihinga ang mismong pasilyo. Napahinto si Lucas at inilapat ang palad sa pader. Ramdam niya ang panginginig, hindi lindol, kundi mekanismong gumigising. Isang metal na tunog ang sumunod. Flick, crack. Sa harap niya, ang isang pader ay umatras ng ilang pulgada. Sa likod niya, may bahagyang paglapit ng isa pang pader, hindi para durugan siya agad, kundi para paliitin ang espasyo. Unti-unti, bulong niya, gusto nila akong paglaruan. Umatras siya ng isang hakbang. Mali, may sumirit na manipis na talam mula sa gilid ng sahig, hindi tumama, pero dumampi sa pantalon niya at napunit ito. Ramdam niya ang hapdi sa binti, mababaw na hiwa, sapat para paalalahanan siyang isang maling galaw lang ay may kapalit. Pinilit niyang maging kalmado, hindi siya pwedeng magpanik. Kapag nagmamadali siya, doon siya tatamaan. May pinto sa unahan na bahagyang nakabukas. Mukhang ligtas, mukhang daan palabas, pero napansin niya ang kakaiba, ang ilaw sa itaas ng pintong iyon ay hindi kumukurap, hindi tulad ng ibang bahagi ng pasilyo. Parang masyadong tahimik. Hindi lahat ng bukas na pinto ay ligtas, naalala niya. Huminga siya ng malalim at inilipat ang tingin sa mas makitid na lagusan sa kaliwa. Mas madilim, mas masikip, pero hindi gumagalaw ang sahig doon. May dalawang pagpipilian, isang mukhang mabilis, isang mukhang delikado, at sa bawat segundo, lalong sumisikip ang pader sa likod niya. Pumili si Lucas, hindi ang pintong mukhang ligtas, kundi ang makitid na lagusan sa kaliwa. Pagpasok pa lang niya, biglang nagbago ang tunog ng paligid. Parang may nag-click sa ilalim ng sahig, mas mabilis, mas agresibo. Hindi na ito ang mabagal na paggalaw kanina. Sa isang iglap, sabay-sabay na gumalaw ang bitag. Mula sa magkabilang pader, may sumirit na mga metal na braso, parang mga panga na gustong kumagat. Sa itaas, bumaba ang mabigat na bakal na panel, halos sumayad sa ulo niya. Napatalon si Lucas pasulong. Huli ang talon. Tumama ang balikat niya sa bakal. Bumagsak siya sa sahig, umalangaw-ngaw ang tunog ng katawan niyang tumama. Saglit siyang nawalan ng hininga. Nanikip ang dibdib niya, parang may humawak sa baga niya. Sa likod niya, nagbanggaan ang dalawang pader, bang. Kung nanatili siya roon ng isang segundo pa, dudurog sana siya sa pagitan. Umungol siya sa sakit at gumapang palayo. Dumudugo ang balikat niya, hindi malalim, pero sapat para manghina ang kamay niya. Nanginginig ang mga daliri niya habang pilit siyang tumatayo. Hindi pa, bulong niya, pilit na humihinga. Hindi pa ngayon. Sa gilid ng pasilyo, may isa pang pinto, mas maliit, mas madilim. Hindi niya napansin kanina, ngayon lang ito parang, lumitaw, na parabang inihain sa kanya. Isang paanyaya, sa di kalayuan, may mahinang tunog ng mekanismong nagre-reset. Ibig sabihin, uulit ang bitag. May ilang segundo lang siya para pumili. Tahimik ang silid control. Sa isa sa mga monitor, nakita ni Severo ang pagbangga ng mga pader, ang sandaling muntik ng maipit si Lucas. Bahagyang lumabo ang feed dahil sa alikabok at usok, pero malinaw ang isang bagay, kung huli ng kaunti ang galaw ng binata, tapos na ang laban. Saglit na napatigil ang paghinga ni Severo. Hindi halata, isang kisap lang ng mata, isang bahagyang pagtaas ng kilay. Pero para sa isang taong sanay magtago ng emosyon, sapat na iyon para ipakita na muntik na niyang mawala ang sinusubukan niyang sukatin. Dahan-dahan niyang inilapag ang daliri sa control panel, pinabagal ang susunod na galaw ng mekanismo. Hindi pa, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi pa dyan matatapos.
Isang bagong ruta ang umilo sa mapa, isang makitid na daan na may pintong bahagyang nakaawang. Hindi niya ito tuluyang binuksan. Gusto niyang makita kung anong pipiliin ni Lucas kapag pagod na, sugatan, at ubos na ang oras. Sa likod niya, tahimik ang silid. Walang utos, walang galaw, tanging ang paghihintay, kung alin ang uunahin ng anino, ang pag-asa, o ang kutob. Masakit ang bawat hinga, parang may humihila sa balikat niya sa tuwing gagalaw ang kaliwang braso. Pinilit ni Lucas na tumayo. Sumandal siya sa pader para hindi muling bumagsak. Sa harap niya, ang maliit na pinto ay bahagyang nakabukas. May liwanag na tumatakas mula sa ilalim nito. Hindi ito kasing liwanag ng iba, pero sapat para magmukhang daan palabas. Isang hakbang palapit, huminto siya. May kakaiba sa paligid ng pinto. Ang sahig sa harap nito ay mas malinis, walang marka ng gasgas, walang bakas ng paggalaw. Parang, hindi ito dinadaanan. Parang hindi ito tunay na ruta. Bitag, bulong niya. Paanyaya, ngunit sa likod niya, muling gumalaw ang pader. May marahang flek, senyales na uulit ang mekanismong muntik nang pumatay sa kanya. Pinaikit niya ang mata sandali. Hindi pwedeng manatili. Hindi rin pwedeng basta pumasok. Sa di kalayuan, parang may mahinang tunog, parang pinto na bumukas at nagsara. Hindi niya alam kung totoo iyon o guni-guni na lang ng pagod. Kung mali ang pintong ito, may kapalit ang pagpasok. Kung hindi siya papasok, may kapalit din ang pananatili. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay, handang itulak ang pinto, hindi para pumasok agad, kundi para subukan kung totoo ang paanyaya. Tahimik ulit ang pasilyo sa labas ng kulungan. Sobrang tahimik, parang nilulunok ng dilim ang bawat tunog. Napaupo si Althea sa gilid ng malamig na sahig. Sumakit ang tuhod niya, pero hindi niya ito ininda. Ang isip niya ay nasa ibang lugar, sa mga tunog na minsan ay parang may kahulugan, minsan ay parang guni-guni lang. Biglang may mahinang click sa malayo. Napatingin siya sa direksyon ng tunog. Parang may pintong binuksan, at agad ding isinara. Lucas. Hindi niya sinigaw. Hindi rin niya sigurado kung tama ang narinig niya. Pero may kakaibang kabog sa dibdib niya, parang may koneksyon sa pagitan ng tunog at ng taong pilit niyang iniisip. Tumayo siya at idinikit ang noo sa pintuan ng kulungan. Wala siyang marinig na yabag ng paa. Walang boses. Tanging ang malabong pakiramdam na may gumagalaw sa mga pasilyo, papalapit, o papalayo. Kung nandyan ka man, bulong niya. Huwag kang basta papasok sa kahit anong pintuan. Napangiti siya ng bahagya sa sariling kabaliwan. Paano niya masasabi yun kung hindi naman siya sigurado na si Lucas nga ang gumagalaw sa dilim? Sa di kalayuan, muling may tunog, mas mahina ngayon. Parang lumalayo, nanikip ang dibdib ni Althea. Hindi niya alam kung iyon ba ang tunog ng paglapit ng pag-asa. O ang paglayo nito. Tahimik ang silid control, pero mabilis ang galaw ng mga ilaw sa mga monitor. Nagbabago ang mapa ng pasilyo, may mga rutang biglang nawawala. May mga pintong lumilitaw na parang inaanyayahan ang sinumang naliligaw. Nakatayo si Severo sa harap ng pangunahing screen. Hindi na niya kinakailangang magsalita. Isang galaw lang ng daliri, at nagbago ang direksyon ng labirinto. Tama na ang mga pagsubok, wika niya, malamig ang tinig. Oras na para makita kung hanggang saan ang kaya niyang isugo. May isang ruta sa mapa ang umilo, ang rutang patungo sa pintong bahagyang nakaawang. Mukhang maikli, mukhang mabilis, mukhang sagot sa lahat ng pagod at sugat. Ngunit sa ilalim ng rutang iyon, may markang pulang simbolo, senyales ng mas mabigat na mekanismo. Saglit niyang tiningnan ang feed ni Althea sa kabilang monitor. Nakapako ang tingin ng dalaga sa dilim, parang may hinihintay na hindi niya makita. Muling bumalik ang tingin ni Severo kay Lucas sa screen. Kung pipiliin mo ang maling pinto, bulong niya. Hindi lang ang sarili mo ang ilalagay mo sa panganib. Isang huling pindot sa panel. Sa mga pasilyo, marahang nagbago ang mga pader, parang inaayos ang entablado para sa huling galaw. Huminga ng malalim si Lucas.
Nasa harap niya ang pintong bahagyang nakaawang, ang tanging mukhang daan palabas sa pagitan ng gumagalaw na mga pader. Inilapat niya ang palad sa malamig na bakal. Tahimik, walang galaw. Isang hakbang pa, biglang nagbago ang ilaw sa paligid. Ang mga anino sa pader ay humaba, parang may humahatak sa mismong silid. Sa likod niya, muling gumalaw ang sahig, mas mabilis, mas mabigat ang tunog. Wala na siyang oras para umatras. Itinulak niya ang pinto. Sa halip na daan palabas, bumukas ang isang mas makitid na silid. Sa sandaling tumapak siya sa loob, biglang sumara ang pinto sa likod niya, clang, at ang mga pader sa harap ay nagsimulang maglapit. Napahinto si Lucas. Sa itaas, may marahang tunog ng mekanismong gumigising, mas mabigat kaysa sa mga nauna. Parang inihahanda ang isang bitag na hindi para manakit, kundi para tuluyang isara ang natitirang espasyo sa pagitan niya at ng labasan. Sa kabilang dulo ng pader, may narinig siyang mahinang tunog, parang pintong bumukas sa ibang pasilyo. Nanikip ang dibdib ni Lucas. Althea, hindi niya alam kung palapit siya sa kanya, o tuluyan ng inilalayo. Biglang nagdilim ang ilaw. Kung nagustuhan ninyo ang episode 39, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.